Hindi tumitigil si Pangulong Marcos na tulungan ang lungsod ng Maynila. Tayo ngayon ay nagkikita-kita, nagkakasama-sama, dala ng panibagong tulong ng Office of the President through the leadership of President Bongbong Marcos sa kanyang Presidential Scholar and Financial Assistance as additional budget for every barangay. Mangyari ba, Mr. President, I would like to also inform you today, since yesterday, is the second tranche of your bigas bawat mamamayan program sa lungsod ng Maynila. Dinideliver po ngayon sa lahat, lalong-lalo na sa mga manggagawa na nasa loob ng Maynila. Kaya po, mga batang Maynila, sabay-sabay natin salubungin ng masigabong palakpakan at mainit na pagtanggap sa lungsod ng Maynila ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund Financial Assistance para sa ating mga presidential scholars, kasama ang punong lungsod ng Maynila Mayor Dumagoso, Manila Vice Mayor Atienza at Manila ABC President Erica Platon, upang tanggapin ang tseke na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Tinatawagan po natin sa entablado ang ating mga presidential scholars kasama ang kanilang mga punong barangay. Presidential scholars mula sa barangay 128 na kumakatawan sa unang distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Mula naman sa Barangay 199, kumakatawan sa mga presidential scholars ng ikalawang distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Ngayon naman mula sa Barangay 349 na kumakatawan sa mga presidential scholars ng ikatlong distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Susunod ang mga presidential scholars mula sa Barangay 576 na kumakatawan sa ika-4 na distrito ng Maynila. At mula naman sa Barangay 649, ang ating mga presidential scholars na kumakatawan sa ika-5 distrito ng Maynila.
At ang panghuli, mga presidential scholars mula sa Barangay 631 na kumakatawan sa ika-6 na distrito ng Maynila. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon naman po, ating pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Magandang maga po sa inyong lahat. At babatiin ko lang ang ating butihing Mayor, Mayor Isko, at ang ating Vice Mayor, ating Congressman, lahat ng mga konsyal, lahat ng mga barangay chairman, at lalong-lalo na ang ating mga presidential scholar na nandito ngayon lahat. Papaliwanag ko lang po, ang sadya ko lang naman po rito ay tiyakin na talaga namang ang programa namin, ang tawag namin ay bawat bayan ay makikinabang. Ito po ay tulong at para nakipag-ugnayan po tayo sa local government. Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabana po namin ang local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito pong nangyari dyan. Alam nyo po, meron kasing pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakaraang ilang taon ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya sabi ko dapat, panahon na talaga na dapat magamit na natin para bigay natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Isko. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At kung minsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lamang sa 2 araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ibaba na lang natin ang pondong yan. At dahil alam niyo naman po, pagka national government ang gumagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil bababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magse-survey, sino ba rito ang dapat matulungan, napakatagal po nan. Ay alam niyo po, sanay ako sa local government dahil nagobernador ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andyan na ang local government. Nandyan na sila. Gamitin natin sila. Makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo. Bahala na ang local government. Mabilis ang pag-distribute. Mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangang kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po ay kasama po doon sa programa. Iba namang pondo ang ginamit dito. Tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pondo po ang ang national government. Kako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay yung ating mga barangay, pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kung minsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kung minsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil kung saan nagagamit. Dahil siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po
ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ay nakita ninyo, namigay po tayo ng mga cheque na para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon sa bago ninyong titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila'y makapagtapos. Kaya, yung 100,000, hinati sa 5, dahil mamimili ng tigli-5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila, ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo
at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan, at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad. At sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakahalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong at alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang ang maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko, na nagbigay ng bigas, at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 at para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil alam ko naman na sa barangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinagbigyan natin, magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay mapakikita natin silang magde-decide, sila ang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official, silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po nababahala kami, meron po tayong mga statistiko na nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay malaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa. At sa inyo, tuloy-tuloy, galing sa national government, mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga benepisyaryo na magsitayo, ating pong iwagayway ang ating mga natanggap na tseke
ang ating mga bisita at samahan ang ating mahal na Pangulo. Umurong po tayo sa gitna. Ating mga benepisyaryo. Ready at the count of 3. Mr. President. 1, 2, 3. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dapat lang maging tungkulin. At dito po nagtatapos ang ating programa.